Sa mapagpalang araw po ng Biyernes, unang Biyernes po ng buwan ng Agosto. Kaya ngayon po ay talagang napaka-espesyal dahil ito po ang araw ng kabanal-banal na puso ni Jesus. Kaya po, I hope na lahat po tayo dito ay pinagpapala ngayon ng ating Panginoon. Ang ating mga puso ay talagang nagiging mas malapit at talagang kagaya ng puso ng ating Panginoon. Kaya po, maraming salamat po kay Sister Eloisa po sa napakaganda po niyang sharing po tungkol sa ating gospel for today. So yan po. So ako naman po, ang share ko lang po ay ito pong nakikita niyo po sa screen. Ang panawagan po ng ating Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya ay tatlo. Bago natin daw siya masundan, unang-una sa lahat daw, kailangan i-deny natin ang ating sarili. Diba? Pagkatapos natin i-deny ating sarili, tatanggapin daw natin ang ating mga krus. At sa ganung paraan lang daw po natin talaga siya masusundan. Kung babalikan po natin ang unang pagbasa, nakita po natin kung paano niya pinarusahan ang Ninive. Kasi bakit? Ang pangako niya dun sa mga sa bayan ng Israel, hindi na kayo masasakop kasi nandito na ako. Ang gagawin niya kasi sa matagal na panahon ay talagang nangibabaw ang Ninive sa pang-aapi sa kanyang chosen people. Pero ang sabi nga kung ganoon, ito ang magiging kapalaran ng Ninive. Pagtatanggol ko kayo kasi bakit? Ito ang nagaganap sa mga mapagmataas. Kaya nga po, kaya po ito ang inilina sa gospel for today para ipaalala rin sa atin na tayo dapat hindi rin tayo mapagmataas kagaya ng Ninive. So tayo dapat first and foremost, dapat ang unang-una nating ginagawa is to deny ourselves. Bakit? Kasi nga po, ang Ninive kasi masyado sila naging mapagmataas. Masyado nilang inassert ang kanilang kapangyarihan. Nakalimutan nila na meron pang isang mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Okay? Pag sinabi po kasi na deny yourself, ang nais ng Diyos ay unahin natin yung kanyang puso. Kung ano yung kanyang kung paano siya makibagay po sa atin. Let's put God's desires ahead of our own selfish wishes. Kasi madalas po, ang mahirap sa atin minsan, kinokontrol po natin ang Diyos. Minsan, we create God in our own image and likeness. Rather than it should be the opposite, that we should be created in the image and likeness of God. Pero most of the time in practice, we create God in our own image and likeness. Kumbaga, ginagawa natin, ito dapat, ganito ang gagawin mo, Lord. Dapat ito. Lalo po pag nanghihingi tayo, di ba? Masyado po tayong demanding. Minsan, impatient tayo. Gusto natin, ito kasi, nasa isip ko kasi, ito maganda, Lord, kaya ito yung propose ko sa'yo sa aking panalangin. Pero ang dapat nga raw po natin tandaan, ay mas unahin natin, ano ba ang nais ng Diyos? Kasi ang nais ng Diyos ang mas makakabuti sa atin. Rather than, of course, definitely, there are certain wishes that we have that probably God would give. Pero primarily po, pag nangingi tayo dapat sa Diyos daw, nandun dapat sa mindset na, Lord, kung okay lang kung ito ay according to your will, if this is according to your plan, kung ito ay talagang makakabuti, din ibigay mo sa amin. Pero definitely, kung ano po yung talagang nasa isip po ninyo, kesa po dun sa nasa isip namin, yung po ang ibigay nyo po sa amin. Diba? Ano ba yung dapat natin i-deny sa ating sarili? Yan, yung ating mga fake images, yung mga ano natin minsan. Kasi minsan, ito po yung hindi natin alam, ito yung paraan ng demonyo kasi para ilayo tayo sa Diyos. Yung talagang, ang feeling kasi natin, we have to be perfect. Diba? And sometimes, of course, that is the call of the Lord for us to be perfect. But perfect according to His will. Hindi according to how we see perfection. Diba? Kaya dapat daw, iwaksin natin yung mga fake images natin, yung are trying to look perfect, are trying to look powerful, just to please other people. Most of the time po kasi ganun Kaya natin ginagawa yun kasi ang hinihingi natin ay palakpak ng ibang tao, palakpak ng masa, palakpak ng madla. Dapat daw po kasi talaga ang palakpak na hinihintay natin ay yung palakpak ng Diyos. Palakpak ng ating Panginoon na natutuwa siya, na sumusunod tayo sa Kanya. Okay? Dapat daw po talagang tanggalin natin most of the time ang ating ego. Kasi most of the time, ang ego po natin, inilalayo po kasi tayo dun sa nais ng Diyos. Diba? Kaya po natin, siguro, bantayan po natin ang ating sarili. Tayo po ba ay gumagawa pa ba ng trabaho ng Diyos o baka mamaya nandun na tayo sa ego trip na. Diba? Tapos Diyos, yun nga, pagayaan mo na siya na maghari.
pabayaan natin ng Diyos na maghari sa ating buhay. Then and only then will we be able to do the next step. What is that? To take up our crosses. Ano po yung mga krus natin? Hindi naman po ito yung actual na krus na parang ginagawa ng mga nasa Pampanga na kapag mahal na araw ay talagang nagpipinitensya at bubuhat ng krus. Kaya nga gusto ko itanong kay Sister Eloisa, Sister Eloisa, kayo po ba ay taga Pampanga? Kasi sa pagkasalita niyo po kanina, sabi ko gano'n, parang Kapampangan si Sister Eloisa. Yes po, good afternoon po, Father G po. Kaya- Kapampangan po ako talaga. Kaya ako minsan Kaya po, nga choir po ako, no? Yung pong Opo. Andels, di po ba may ets yun? Inaalis Yes po. po namin kung minsan. Yung wala naman pong A, nilalagyan namin ng ets. Kaya yung mga Kapampangan alatang-alata po. Saka yung punto po namin, totoo po yung Brother G po. Kapampangan po ako, sarado po. Kasi si Sir Eloisa, ako po ay Hipolito. Ang apelyido po namin ay Kapampangan. Kaya kalos ka nga Yes lang po. po, dito na kami simulan lola ko, dito na kami lumaki sa Metro Manila. Kaya po. Pero ayun nga po pag narinig ko yung mga kapag-anak namin, yun po parang kapareho. Kaya sabi ko Alatang-alata po yung punto, Brother G. Sabi ko nga po dati, niloko ko ang lolo ko dati. Sigurado po ba kayo Hipolito ay Kapampangan? Meron po tayong cake. Yung nga po manugang ko palagi ko nila, ayan, Lore, sabi nga po doon sa po ko nandito, ayan, dinig na dinig mong nona mo, ha? Kantahin mo nga muli yung Andes, sabi ko. At saka po sa, mabilis lang po, sa choir po namin, niloloko kaming mga Kapampangan, talaga po pagkakantay na sa pagmahal na araw yung Andes, o pagkapay-tabi, magtabi-tabi na dapat ang mga Kapampangan niya kasi yung handle nila walang ets. Yes, Hindi po para doon. Salamat po. Sige po. Yun nga po, sabing ganon. Talaga, buti na po na-confirm ni Sister Eloisa ang kanyang pagiging Kapampangan. Hindi po ito yung pagtanggap ng krus na kagaya ng physical na krus na ginagawa sa Pampanga na madalas. Kasi makita niyo po doon yung mga nagpapapako talaga sila sa krus, literal eh. Di ba po? Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon pag sinabing take up your cross? Sabi po niya, tanggapin daw natin yung mga maliliit na krus ng ating buhay, yung mga daily challenges na ibinibigay sa atin, yung ating mga sakripisyo, mga little pains that we encounter. Let's all accept that now and really embrace it for the sake of following Jesus. Kasi sa pamamagitan lang po ng paglalaro dito sa mga daily sacrifices na ito, mga little pains na ito, talagang kulang po natin talaga masusundan ang ating Panginoon. That is the only way that we will be able to walk closely in the steps of our Lord. Diba po? Kung titignan po natin ang mga nauna po sa atin, ang mga santo po, paano ba nila isinabuhay po ito? How were they able to take up their crosses? Ako po ang lagi po naaalala pag sinasabing pagtanggap ng maliliit na krus, ang lagi pumapasok po sa akin, yung aking paboritong santo nung ako'y nasa seminaryo, si Saint Therese of the Child Jesus. Kasi ano po siya kung tutuusin, si Saint Therese po, siya po ang patrona ng mga misyon, ng mga missionaries. Pero kung tutuusin, si Saint Therese po talaga ay isang monghe. Mongha po siya. Hindi po siya lumalabas ng kanyang kumbento. In fact, napaka-excellent po ng buhay niya. She died in her early 30s. Pumasok po siya sa kumbento nung siya ay bago pa naging dalaga. Ano po siya? Kasi masyado po siyang bata. 15 anyos lang po siya nung pumasok siya sa kumbento. At hindi po siya lumalabas. Nandun lang po siya sa kanyang community. Pero siya po ang ginawang patrona ng misyon ng simbahan. Bakit? Ng mga missionaries. Dahil dun sa kanyang pamamaraan ng pagsabuhay ng gospel ni Cristo sa maliit ng pamamaraan. Ito po yung tinatawag na the little way of St. Therese. Natatandaan ko po dati, kinukwento po sa amin dati. May isang struggle daw si St. Therese nung araw habang siya ay nasa kumbento. Kasi ano po yun siyempre, ang liit ng mundo niya. Ang kasama niya lang doon, yung mga kapwa niya na madre. Actually po, lahat naman sila talaga nag-struggle to become perfect, to become saints, to be closer to our Lord. Pero minsan nga po, di ba, kahit sa kumbento, hindi maaalis minsan na naliligaw ng landas sa kanyang mga fellow sisters na mas nangingibabaw ang ego. Yan, kasi minsan nabubulagan. So hindi po maiwasan minsan na sila mismo ay nagkakainisan. Sila po mismo ay may mga parinigan, sila po mismo ay may mga minsan ay talagang nagsisilipan sila na mali ng isa't isa. Yan. Si Saint Therese po, meron din ganung naramdaman.
paano po yung naramdaman niya? Si Saint Therese po kasi may isang madre to na hindi siya gusto. At actually, hindi rin niya gusto. Kumbaga parang, kasi di ba po minsan may gano'n, no? Yung wala namang ginagawa sa'yo, pero itsura pa lang. Nakakainis na. Hindi mo trip kasi yung kanyang paraan na pagsalita. Hindi, maingay ang dating niya sa'yo, o kaya masyado siya makulit, o kaya atrevida ang dating. Diba? Minsan may ganun po tayong may ganun po tayong pananaw. Minsan po, ito yung paraan din ng Diyos para yung pakikibagay po daw natin sa isa't isa. That is the cross that we are carrying always. At ang gusto po niya na yakapin natin. Kaya po dati si Saint Therese, sabi nga gano'n, paano ko ba mamahalin yung isang tao na hindi ko naman talaga ganun kamahal? So ang ginagawa po niya dun sa sister na hindi niya masyadong favorite, ang ginagawa po niya, pinagdadasal niya palagi. So effort po talaga na kapag nandyan yung madre na naiinis siya, ay ngingiti po siya lagi. She will always make it a point na kapag nasalubong niya ang madre ito, ngingitian niya. Diba? Kaya po ang nangyari ganito, napansin ng madre na lagi siyang, kapag nakikita siya ni Saint Therese, ay lagi nakangiti sa kanya. Kaya tinanong siya one day, sabi niya, "Dear Sister Therese, tell me what attraction you find in me. For whenever we meet, you greet me with such a sweet smile." So akala ng madre, kaya siya ngingitian, ay dahil ang galing-galing niya. Akala niya ay dahil tuntua sa kanya si Saint Therese. So ang sagot ni Saint Therese sa kanya ay ganito. Actually, ang nasa isip ni Saint Therese is, kasi sister, alam lang, kung totoo lang, kung gusto ko lang talagang sabihin sa'yo, ang nakaka-attract sa akin, kasi nakikita ko si Kristo sa'yo na sinasabi na pasanin ko ang aking krus. Diba? At pag nakikita ko si Kristo sa iyo na sinasabing pasanin ko ang aking krus, ang itsura mo ay nagiging sweet. At talagang gumaganda ka sa aking paningin. Bakit? Dahil inilalapit mo ko sa lahat. Di ba po? Matutuusin, nakakatuwa po. Parang comedy po ang dating nitong ni Saint Therese. Pero yun po talaga Yun ang natural na talagang pakikibagay natin sa isa't isa. Tayo po actually ay krus ng isa't isa. Ako po, minsan mahirap akong pakisamahan. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Ayokong tumanggap ng friends sa Facebook kasi baka mamaya ma-judge ako. Kasi bakit? Marami tayong pwede pong ipula sa isa't isa. Pero ang sabi ang gano'n, lalo po dito sa atin, sa Friends of Davao, lagi po tayo nakikita dito. Dapat po tanggapin natin ang bawat isa for who they are. Kasi may dahilan ng Diyos, kaya tayo ang magkakasama po dito. Dahil tayo po, ang mga krus natin sa araw-araw. At ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Napaka-ironic po, no? Kasi kung tutuusin po, lalo na nung sinabi ng ating Panginoon na take up your cross sa mga Jews, medyo ang dating sa kanila nun bakit tayo mag-aano ng krus? Sa krus pinapako ang masasama. Sa krus pinapako ang mga kriminal. Bakit tayo yayakap dun sa krus? Yun nga po yun po ang ginamit ng Panginoon at the greatest contradiction of all. Ang paraan na pamparusa sa mga pusakan ay ang paraan na ginamit ng ating Panginoon para tayo ay iligtas. Yung krus pong yan ang dahilan kung bakit tayo naka-destined sa langit. Kasi kung hindi po niyakap ng Panginoon ang krus na yon, ay wala po tayo lahat. Tayo po ay ligaw. Kaya nga ang sabi niya gano'n, kung sino ang talagang gustong sumunod sa akin, dapat you are willing to lose your life. You are willing to lose yourself. You are willing to take on the interest of God. And unahin natin ang Diyos, sunod ang ating kapwa, at huli ang ating mga sarili. Diba? Kaya yung challenge na yun ng ating Panginoon na nagbigay talaga ng lakas ng loob sa mga unang Kristiyano na harapin ang kanilang mga persecution, ang mga persecutors nila, yung mga umaapi sa kanila, yung mga nagtapon sa kanila doon sa arena para kainin sila ng mga leon, yung mga nagsunog sa kanila habang nakapako sila sa krus, diba? Sinilaban sila, sabi nga nung isa na may isang santo dati na ang ginawa sa kanya si Saint Lawrence the Deacon, talagang po siya, inilagay siya doon, inihaw siya, nilagay siya doon sa grill, pero makita mo gano'n, tahimik daw siya. At ang nakakaano nga po dito, sabi ko doon sa kwento, habang sinusunog siya at iniihaw siya, nagsalita si Saint Lawrence. Ano sabi niya gano'n? Luto na tong side
give them this humor, this divine humor? It's because they know what they're doing is exactly what the Lord wants them to. Di ba po? Dito po, huwag tayong lumayo. Dito sa Pilipinas po, may kapwa po tayo Pilipino na actually po, kasing tanda ko po siya. Siya po si Brother Richie Fernando ng Jesuit Order. At siya po ay pinadala doon po sa Cambodia para maging missionary. Actually po, ang kinaganda po ng storya ni Brother Richie ay talagang naging martir siya para doon sa mga inaalagaan niya ng mga kabataan doon sa Cambodia. Kasi nga po, isang araw, may isa pong pasaway na estudyante nila na talagang naliligaw ng landas talaga. Na ginawa po talagang tinreten yung kanyang mga kaklase at nagtreten siya ng granada. Ang nangyari pong ganun, pinipigilan si ni Brother Richie. Kaso dahil po pasaway itong estudyante na ito, by accident, natanggal niya yung pin ng granada. So ano nangyari? It placed everyone in danger. But it was easy for Brother Richie to make kasi very po yan talagang mabilisan. But his decision was very quick also because he was prepared for that for that event. Ang ginawa po niya, iniligtas niya yung bata na may hawak ng granada at lahat ng mga pwedeng madamay ng mga estudyante doon sa Cambodia. Anong ginawa po niya? Talagang tumalon po siya at tinakpan niya ng kanyang katawan yung granada. Kaya po, ang namatay lang ay si Brother Richie at naligtas ang kanyang mga estudyante, including yung pasaway na may hawak ng granada. Paano po siya dumating sa punto na kaya niyang ialay ang kanyang buhay? Kasi kung babalikan po natin ang kanyang diary, paano po ba niya isinabuhay ang kanyang buhay sa pang-araw-araw? Isa sa mga thoughts niya na talagang nakakabilib, ang sabi niya gano'n, I wish when I die, people remember not how great, powerful, or talented I was, but that I served and spoke for the truth. I gave witness to what is right. I was sincere on all my works and action. In other words, I loved and followed Christ. Because Brother Richie, early on in his life, constantly, he was denying himself, was denying his ego. He would always put on the Lord's interests in mind. And he would not wish to be sikat, to be powerful, to be influential. But rather, he wanted Jesus to be the most influential, to be the most loved, to be the most powerful as he lived his life. And Richie was merely a witness to that great Jesus that we all should be. So let's always embrace the martyrdom of our everyday life. Hindi man po siguro tayo tatawagin kagaya ng pagtawag ng Panginoon kay Brother Richie para maging martir. Pero we are all called to be martyrs in our own little way. Sabi ang ganon, let's do our ordinary duties, extraordinary way, or extraordinary way. Yan ang sabi sa atin ni St. John Bosco at yan tinuturo niya sa kanyang mga estudyante na talagang kahit gaano ka-ordinaryo ang buhay mong yan, give it your best, make it extraordinary because you are living it for Jesus, for God. Kaya po, lagi nating sundan ang ating Panginoon. Let's deny ourselves, take up our crosses, and follow Him. At maraming salamat nga po pala itong mga estudyante po namin sa Cagayan de Oro ay nabigay na po namin ang first batch po ng mga kasi po Cagayan de Oro po kasi yung aming target, pero magkakaroon din po kami dito sa Metro Manila. Okay, pero inuna po kasi namin kasi nakita nga po ninyo napakalitong imahe na ginagamit nila sa kanilang pagdarasal. Kaya po nagpapasalamat po ako kay Sister Joyce Olan at kay Sister Merly Lalican. Nagpapasalamat po ang buong kabataan ng YMC ng Cagayan de Oro para po sa inyong generosity sa inyo pong donation po. Magkakaroon na po sila. Actually, hindi lang po yung school na pinakita ko, maraming school po ang aming target po na bigyan ng imahe ng ating mahal. Kaya maraming salamat po from the bottom of our hearts. Talagang, and sana po ay talagang magamit ng mga batang ito ang imahe ng ating mahal na ina para mas lumapit pa sa ating Panginoon. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Brother Jeff po. Sige po, may time pa po kayo, Brother Jeff po. Opo, may oras po. Sige po. Mga kapatid, sino pong gusto magtanong kay Brother Jeff o gustong mag-reflect ng konti para naman lalong maitama at maliwanagan tayo ng gusto sa ating mabuting balita. Sige po mga kapatid. Mukhang nagninilay-nilay, Brother Jeff po, sa yung mga narinig Mabuti namin. po yan, Brother Grover. Hello po, Brother G po. Hello po yan. Hello, Sister Kelly, ang aking favorite. Salamat po. Opo. Maliwanag po ba ang aking audio? Nasa bus po ako. Yes, Yes po, malinaw yes. na malinaw. Maraming Power of the salamat Holy po, Brother Spirit. G. Kanina po narinig ko po yung sinabi mo po na St. Lawrence. Alam na po dito po bro sa Roma, talagang narito po ang maraming mga historical na mga kung saan ang mga martir ay nagbigay ng kanilang buhay. Alam niyo bro, kami ngayon, nilipat po kami ng Panginoon dito talaga sa, although wala po dito ang katawan ni St. Lawrence, pero doon po sa simbahan namin po ngayon pinupuntahan ng Galileo Tabernacle at pinaglinisahan po ng Friends of the Barangay Sama. Doon po talaga sinunog yung si St. Lawrence. Imagine niyo bro yun. Grabe. At sa linggo po ang kanyang kapistahan. Talagang mga market. Tapos Brother Chico, maipunto ko sa inyo, nakaraang linggo. Kami po dinala naman ni Brother Coordinator doon po sa kung saan po beheaded o pinubutan ng ulo sa St. Paul. Grabe yung bro. Kung saan tumalbog ng 3 beses yung kanyang ulo. Grabe bro talaga. Tapos nakita din po namin yung kanyang bilangguan para lang magaling pa yung figure ha. Sa tunay po, ganun lang kaliit. Grabe. Sabi ko nga po, ako tagal-tagal ko na dito bro. Pero nung ko lang ako inudyo pa napuntahan itong mga lugar na ito. Tapos pinakita rin po sa amin. Yung po talaga yung mga authentic. Galing po talaga sa Israel. Yung Athena na ipinusas po sa Panginoon aking St. Peter. Kung paano siya tinuman ng anghel. Ang laki po ng kadena na kay St. Peter. Respeto po kay St. Paul. Maliit. Pero pinugutan naman po ng ulo. Grabe naman bro yung pinugutan ng ulo. Grabe Diba si St. Peter naman po yung siyang namatay dahil nakaw ng dugo dahil pinusin ng patiwari. Pero yung pinugot ng ulo, grabe. Saka yun po kanyang katawan at ulo, hindi magkasamang inibibigin bro. Magkaiba ang pinagbibingan. Saka ito yung pinili bro, yung sa bumutit at sa pangutipan, diba? Kina yung aklat ni St. Paul, 13. Ang iba kanya pong sinunod yung sinasabi ng buwan. Pag makikita natin talaga yung mga ating pong sa iba, isip nila, sinasamba sa no, sila atin, pag naisip natin yung kanilang ginawa, bro, talagang nakakahiya sa Panginoon. Pag yung kaunti lang problema, ayaw ng mag-community. Yung sarili kong karanasan, bro. Talagang grabe. Talagang inilalagay na sa palat natin ng mga tao. Ito kung paano tayo makikilala ang Panginoon. Nawa bro, ako'y tagal ko na rin sa community. Pero parang ngayon, hindi na ako talaga sumisigil sa akin kung gano'n ko kamahal ng Panginoon. Ayan. At yan po yung verse na una ko talaga. Ito yung nasasabi ko po sa ilang mga speaker. Siyempre, narinig po ito ang aking mga kapatid. Pero more po ang aking patotoo ay sa inyong mga lingkod para ma-inspire din naman kayo na hindi naman nasasayang ang inyong mga pagpapagal. Para sa maging instrumento rin kayo mailapit, makilala at paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Salamat po, Brother Chico. Ito po yung verse na una ko pong sinaulo. If anyone wishes to come after me, Matthew chapter 16, verse 24. If anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross. Sabi nga ni Sister P, take up your cross daily. Hindi yung po kay maibigan. Salamat po, Brother Chico. Salamat po. Maraming salamat din po, Sister Fairly. Talaga po, ako rin po, nasa bucket list ko po na sana ay magbigyan ako ng grasya ng Panginoon para makita ko po yung mga lugar kung saan nagbigay, po talaga, testimony yung ating mga martyrs. Lalo po sa Roma, yung Colosseum. Kasi yung po talaga yung doon talagang pinakamaraming. Opo, doon pinaka-isa yun. Diyos ko. Mga martir. Sabi nga po Habang wala ano lang po ni Brother Kiko, sabi nga po, di ba mahilig, Brother Kiko, pumupunta tayo sa iba't iba. Yun po, yung mga apparition ni Mama Mary,
Pero dito po sa Roma talagang mga martir talaga po dito. Yung po dapat ang inuuna. Ngayon ko din lang po ako inudyukan ng Holy Spirit. Salamat po, Brother Jipo. Kaya nga po, Sister Peli, at least kahit hindi pa ako nakakarating ng Rome, may makakakilala ako katulad nyo na nagkakwento sa akin kung paano yun. Kung ano yung pakiramdam na makita yung actual na mga lugar kung saan nagpakita talaga ng witnessing ang mga martyrs. Yung kung paano sila i-deny na kanilang sarili, talaga tinitake up kanilang Isa pa pong kulang, Brother Jipo. May isa pa pong, Brother Jipo. Yan po. Brother Jipo, ano na lang po. May isa pa po. Nagkakasabay tayo pala. Hindi na ka nagsasalita. May isa pa pong pinakamahalaga din na kataon pong under restoration. Ano po yung simbahan? Ang tawag po di Santa Cruz de Jerusalem. Na naandun po talaga yung bahagi po ng cross. Bahagi po, siyempre, bahagi ninyo sa buong mundo. Ano? At saka yung corona, timid, at saka po yung tako na ipinako sa Panginoon. Grabe yun! Sabi ng mga nauna, pag ma-imagine mo yung kung gaano kakapal yung tako, kung gaano kakapal yung palaki yung tako na sinabi kay St. Thomas na isuot mo yung daliri mo. Grabe! Grabe, Brother Jipo. Pupuntahan din po namin pag nagbukas ulit. Salamat po. Grabe. Congratulations Saka po. po, Ako po talaga, paikot-ikot lang dito sa ako po, Sister Peli, kahit sa lubsob lang ng krus, ng tunay na krus ni Kristo ay talagang heaven po para sa akin. Kung mapalapit po ako doon. Diba po? Yung makita lang, kahit yung nga sinasabi, kahit yung sa lubsob lang ng krus. Kasi yun talaga ang nagbigay sa atin ng ating kaligtasan. Sige po mga kapatid, siya pa pong gustong magtanong kay Brother Jipo. Ay, maraming salamat po, Sister Maria Peli. Hindi ko lang po, paano po pinopronounce sa apelido ni Sister Maria Moker, Peli? Sister Maria Peli Moker. Moker, ayun po. Maraming salamat po kasi tinext po ako ngayon ni Sister Violeta po. Ang sabi ko, umabol daw po ng padala para sa mga kabataan ng Cagayan de Oro para sa imahen po nila. Si Sister Maria Peli Moker. Maraming salamat po. Si Sister Peli po kasi yung unang nagsabi dati nung nag-talk po ako 2 weeks ago. Yung nagsabi niya gusto niyang magbigay ng kanyang donation para sa mga kabataan ng Cagayan de Oro. So, maraming salamat po Sister Maria Peli Moker. Salamat po. God bless you po, Mama Mary loves you. Walang ano man po. Kasi sinabi ko kay Sister Bewley kahapon kung magbili na siya ng Mama Mary. Pero sinabi niyo daw na wag na. Kasi sa Cagayan na yata ang sila na po ang bili. Ano ba? Sila na po ang bibili po doon sa Cagayan de Oro. Kasi iniingatan po natin. Kung dito po manggagaling po sa Luzon, kasi isiship pa po natin doon sa Cagayan de Oro, baka madamage po yung imahe. Sayang naman. At least po, safe na po doon na doon na po sila bibili ng imahe. Yeah, kung mayroon pa kung diyan sa Manila, wala kayong diyan sa po Manila. actually, pero inuna lang po namin ngayon ay yung Cagayan de Oro. Pero ongoing po yung aming project po para magkaroon po ng imahe ng mahal na Birhen. Ang lahat ng school kung saan meron po yung seminary namin na apostol. Mostly po kasi mga public schools po yun. Mga po yung, sila po yung mga wala talagang religion doon sa kanilang curriculum dahil public school po. Pero yun po, apostolate po namin, nagkakaroon sila ng organization po doon na nakadedicate po sa ating mahal na ina. Sa ating Panginoon. Maganda yun kasi Brad, sa akin lang, mas maganda yun yung tao na hindi talagang nanalangin kay Lord. Kasi yan din ang mission ko kahit po sa amin sa Zamboanga kasi ibota talaga ako kay Mama Mary. Kaya nga sa Por Pilar kami po nung doon sa Pilipinas pa ako nag-vigil talaga kami yung first Friday, no? Yan, whole day nandyan po kami sa nag-vigil para lang sa panalangin sa kapayapaan ng mundo at sa pamilya. Pero kung mayroon pa rin kung saan lugar, kung bibigay sa akin ng grasya ng Lord, ako po'y
handang magtulong para ibigay yung mga imahen ng Inang Beren Maria. Lalo na po sa Fatima kasi nakaroon po ako ng vision, no, sa Fatima nung sa Israel din nung napunta ako, kaya abang po ako nabubuhay, yan lang po ang makatulong. Tsaka mayroon din kami nakagawa ng chapel sa Davao. Pinuntahan ko din doon nung una. Kaya naghimala din doon si Mama Mary. Kaya every first Friday, nandun po sila nag-vigil, no? Kaya praise the Lord, glory to God. Gagamitin kayo ng Panginoon. Kasi matanda na rin ako, Maraming 71 na. Pero salamat sa Diyos na binigay niya ako ng healthy, no? Kaya wala po akong gamot. Ang Panginoon lamang, ang kanya lamang dugo na binigay niya sa akin. Yan po ang aking palaging pinapanalangin. Ipanalangin niyo rin po ako, okay? Salamat Yes po. po, maraming God bless. maraming salamat po. Ito kagaya nga po na Salamat nakikita sa po Lord. dito sa screen. Kagaya po nakita niyo sa screen, makita niyo po kahit napakaliit po ng kanilang imahen, pero makita niyo taimtim na nagdadasal ang mga kabataan. Ito kung papansinin po ninyo, mga kabataang lalaki po ito. Sila yung mga talagang hindi naman talaga most likely na magiging religious, pero makita niyo po talaga yung power po kasi ng dasal. Kung paano po talaga sila tinatawag ng ating mahal na ina. Imagine niyo kung ang maliit na imahe ng ating mahal na ina ay nakakatawag sa mga kabataan ito. Lalo na po siguro yung talagang imahe po na nakita nila talagang tatawag sa kanila, maglalapit sa kanila sa ating mahal at sa ating Panginoon. Alam So, niyo, maraming Brother salamat. Tipo, Yes, po. kasi sabi ng Inang Beren Maria, sabi nga sa Fatima, sabi ni Father Bing Arellano, isang Hail Mary, isa lang ha, kung ito'y nanggaling talaga sa puso, 15,000 na kaluluwa daw makaliligtas sa purgatory. 15,000. Yes. Isang Hail Mary. Kaya malaki talaga kay tayo. Namimisyon din tayo sa mga kaluluwa. No? Kaya ito po ay the Holy Spirit. Kaya ito po isang biyaya na ginamit kayo ng Panginoon. Kaya salamat din sister. po at glory to God. Glory to God po. At kahit po yung isang Hail Mary po ay talagang has the power para ilayo ang isang tao sa kasalanan, sa temptation. Kasi bakit? Talagang takot ang demonyo sa ating mahal na ina. Talagang yun, talagang ang mahal na ina isa sa mga kinatatakutan na talagang tinatakbuhan ng demonyo. Kaya po yun. Kaya maraming salamat po dun sa inyong pagpapala po sa mga kapatid. Maraming salamat, Sister Peli Maria Boker. Sino po? Meron po ba gustong magtanong at magbahagi kay Brother Jipo? Kung wala na po ay pwede niya po nating tayong mamaalam kay Brother Jipo at papahinga na natin siya. Alam na natin palaging busy yan. Sige po mga kapatid, wala na po ba? Maraming salamat po at sana po magkita po tayo ulit sa susunod na the other Friday Thank you po, Brother Jipo. Sige Brother po, Jipo, Brother pinag-isipan lang po kung itanong, Brother Jipo. Yes Brother Jipo. po, Sister Feli. Opo. Brother Jipo, Sige ayon po. po sa kasaysayan. Di ba si Solomon nga po hindi out of context po? Naisipan ko lang itanong. Di ba si Solomon nga po hindi nakalugod-lugod dahil marami pong babae na ganyan. Siya po ba'y nakapasok sa kaharian ng langit? Yun po, sa inyong pagkakaalam po, bro. Sorry po, naisipan ko lang itanong. Actually po, ganito po, wag po nating gamitin laban sa kanya na marami siyang asawa. kasi ano po 'yon? Allowed po sila noon kasi nga po kumbaga hindi pa po yung konteksto ng single partner during that time. Kasi nga po, allowed po siya noon ang point of view po kasi nila doon, hari siya. Kaya po entitled po siya doon. Pero naman po sa istorya po ni Solomon po, siya naman po talaga kasi binigyan talaga ng wisdom. He is the wisest among the kings of Israel. Kaya nga po, di ba, ang po nun lagi, ang sikat na sikat sa kanya kung paano niya binigyan ng desisyon yung dalawang nanay na nag-aagawan sa isang anak. Di ba po? point out niya po yun. Because of the wisdom that was given to him, he was able to point out the real mother. At kung sino talaga yung nararapat na kumuha dun sa anak.
Although sabi nga po ganun, there was stories na ay nga medyo naligaw daw siya kasi nga daw nakinig siya doon sa mga asawa niya na hindi naman talaga naniniwala sa tunay na Diyos. Pero sa ano po yun, kumbaga, hindi po masyadong binigyan ng emphasis po yun. Ang ano pa rin po kasi dito, siya po ay hinirang ng Diyos. Ano po siya, anointed of God pa rin po siya bilang hari ng ano, kasi ano po siya siya po yung pangatlo na hari ng Israel. Kaya nga po, actually nga po, after ni Solomon, it was all downhill na po after that. Kumbaga, palayo na ng palayo ang puso ng mga sumunod na hari sa tunay na Diyos. Pero ano po yun? Napo-point out po natin sa history, yung si Saul, si David, at si Solomon. At pinagpala po ang pinaka panahon po ng pagpapala talaga ng Israel ay sa panahon ni Solomon. Ito po yung panahon na wala siyang kaaway. Wala po silang gera na kinasasangkutan. Hindi kagaya ng panahon ni Saul at ni David. Talaga makita ko, puro gera po ang kanilang sinuong. Panahon po ni Solomon ang era of peace. Kaya doon po natin makikita na pinagpala po siya ng Diyos. So, naniniwala po tayo na siya po ay nasa langit. Siya po ay kasama. Salamat po, brother. Salamat po, Brother Gipo, dahil hindi naman nga po ang question ay yung dami ng babae, kundi mas pinaluluguran niya yon, siya ina samba sa dambana. Yun po, kaya ko po na itanong, Brother Gipo, Brother Gipo na gano'n. Siyempre, ang Panginoon naman lagi, iba yung kanyang pamamaraan, di ba, bro? Maraming po salamat, bro. At si Terry, dagdag ko lang, si Solomon po ang pinayagan ng Diyos na magtayo ng kanyang templo. Hindi raw kasi karapat-dapat. Sobrang yaman. Kasi ang sabi nga po ng Panginoon dati, hindi karapat-dapat si David. Si David po kasi una nagplano Pero sabi ganoon, sa dami ng iyong mga pinagdaanan, di ba? Sa record mo, David, ay wala kang karapatan na magtayo ng aking templo. Kaya po yung anak niya ang nagtayo, si Solomon. Kaya po, yun yung era of peace. Dahil talagang para po talagang maging banal ang templo ng ating Panginoon. So, yun nga po. Yes, okay po, Brother Gipo. Pero si David po, ang sinasabing po ng ama na malapit sa heart ng Panginoon at yung sinasabi pala kay Kristo Jesus, anak ni David. Di ba? Lagi din kay David ay nakasama. So, mahal din ng Panginoon si David. Di ba, bro? Oh, definitely po. Mahal na mahal. Kasi nga po talagang, kung makikita niyo yung kwento nila, ang kwento nila, talagang talagang napakasalimuot ng kwento ni David at ang ng Panginoon. Pero lagi po kasi, ang number one kay David, very faithful siya. Magkasala man siya, bumagsak man sa kasalanan, pero babalik siya laban sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating salmo ay yung mga awit ni David, yung ating binabasa po na Book of Psalms. Lahat po yun ay talagang awit ng papuri ni David sa ating Panginoon. Lagi po natin sineselebrate in between the readings. Yan po. Bago mag-ibanghelyo, ating responsorial psalm. Kadalasan po nito ay mga salita ni David, salita ng papuri ni David sa ating Panginoon. Salamat po, bro, at talaga napaibig na ako so ang ganda-ganda po, ibig sabihin talaga ay ganyang kabuti ang ating mahal na Panginoon na anuman ang pinagdaanan, pag nagsisikap talagang ibang magmahal ang Panginoon. Yan po ang ugat ng lahat ng tanong ko sa inyo, Brother Gipo. Maraming salamat. Kaya nga po ang sabi ganoon, yakapin natin ang bawat isa dahil ang krus talaga ng isa't isa. Di ba po? Kasi ganun din-design ng Diyos. We live together. Saglit kong pang-aabalar, Jahdi po, ito pinasabi ko na rin sa ibang speaker, ano po ikinahihina po ng mga lalaki, kagaya po ni Samson, malakas, pero nabighaan siya kay Delilah, di ba, bro? Sabihin ko mga kaso na ang nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga lalaki po ay ang mga babae. Ibig ko po sabihin, kaya ko po nasabing niya. Pero tunay naman po, bro. Di ba maraming kaso? At saka po si Eva, si Adan, nung pinakain ni Eva, pumayag. Di ba, bro? Wala, naiisip ko lang, bro. Salamat. Mr. Peli, ang ating mahal na ay babae. So, kaya nga po, ibig ko sabihin, Kumbaga po, ang mga kahinaan din ng lalaki, babae. Opo.
Si Kristo po ang ang talagang nag ng kasalanan nating lahat. Kumbaga lahat ng mga natin nilinis niya. Ang ating mahal na ina naman po, siya naman talaga ang nag-angat ng estado ng mga babae na masyado pong maligned sa Old Testament na lagi sila sinisisi, babae lagi. Actually nga po si Sir Feli, ito yung kinukwento sa amin lagi sa theology dati. Kasi natatandaan niyo yung kwento nung dinala kay Kristo na babaeng na nangangalunya. Nahuli na kay Captain. Nahuli nakikiapid, ganun. Kasi sa batas nila, pag nahuli ang babae na nakikiapid ay talagang babatuhin hanggang mamatay. So, yun po yung batas po yun eh. So, ang nangyari po, dinala nila kay Kristo, di ba? So, tinanong nila, kasi sinusubok nila si Kristo, anong kanyang gagawin? Ang sabi po, di ba, bago po sumagot si Kristo, hindi mo na siya sumagot eh. Nakita siya, nagsusulat doon sa lupa. Actually po, hindi naman sinabi ng gospel writers, ano ba yung sinusulat ni Kristo, di ba? Ang sulat lang nila yung response na, okay, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya unang bumato. Di ba po, alam po natin lahat yun. Pero hindi natin alam, ano ba yung sinusulat ni Kristo doon sa lupa habang hindi siya sumasagot? Kasi paano yan, nagdududal lang ba siya? Ganun? So, hula na lang talaga. Sabi ng isang teacher ko dun sa theology ko, ang hula daw talaga na karamihan ay ito. Ano ba raw yung sinusulat ni Kristo? Sabi niya ganito. Siguro na, ang sinusulat ni Kristo ay, nasaan yung lalaking partner? Bakit yung babae lang ang dinala niyo sa akin? Paano siya magkakasala mag-isa? Kaya po yun. Yun daw madalas ang sinasabi. Hula nila. Unfair naman kayo, bakit yung babae lang ang dinala nyo dito? How can a woman single-handedly commit adultery without a partner? Kaya po yun. So yun po, kasi nga masyadong namalayin po, ang kababaihan. Kasi dahil sa perspective po kasi ng mga Hudyo po kasi talaga na second-class citizens ang babae. Kaya ganun po. So in a way, may ganung pa rin po sa panahon ni Kristo. Pero yun nga po sa panahon ng mga apostoles din, sinabi ni San Pablo na wala nang lalaki, wala nang babae. Diba? Wala nang malaya, wala nang alipid, wala nang Hudyo o Hentil. Lahat tayo ay isa sa ating Panginoon. Panginoon Hesus. So binago po ni Kristo lahat. Salamat sa Panginoon. Kaya po, Kami pong mga babae po. naghahanap buhay, nagbubuhay ng anak, nagbubuhay ng asawa. Sorry. May dignidad. Salamat po, Yes po. Panginoon. So, dahil dyan si Sir Feli, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Salamat po, Brother Chipo. At kay Inabala ko. Salamat, Brother Salamat po, Chipo. Brother Chipo. Ang ganda po ng Hanggang sa muli history po ng natin mga babae. pagkikita. Salamat po. Okay po, salamat po. God bless po sa iyong pamilya. God bless po. Ingat, maulan po diyan sa atin sa Pilipinas. May bagyo. Yes. Salamat po, Brother Grover. At salamat po si Sir Violeta for constantly including me in your prayers, lalo na po sa mga misa sa Quiapo, sa Baclaran at kung saan. Maraming salamat. Hanggang sa muli po natin Bye-bye po. Dakar salamat po.